sa mga kalsada at iskinita, kahit pa sa mga bahay-bahay. Ito ang maririnig ngayong ingay. Mula sa usong-uso ngayong laruan na nagkalat na itinitinda sa mga bangketa, ang makukulay na toy clackers o kung tawagin, lato-lato. Pero gaano katotoo na may mga pagkakataong dahil sa lato-lato, may nadisgrasya? Pag natatamaan, sumasakit. May nauuso raw ngayong laruan para sa mga bata. Ang tawag, lato-lato. Pero may kaakibat daw na peligro. Ang lato-lato may dalawang bola na pinagdudugtong ng tali para itong batong pinag-uumpog pataas at pababa ng walang mintis. Masakit sa tenga. Hanga-hanga ko sa kanila. Dito sa Barangay 160 sa Caloocan, ang patagalan sa pagpapatunog ng lato-lato idinaan sa kompetisyon paandar ng vlogger na si June. Nakita ko kasi yung mga bata, may mga dalang ganyan. Pinaglaro ko. Nito lang Huwebes, pinagharap-harap ni June para sa isang rematch ang ilang mga manlalaro na record holder na raw sa nauna ng isinagawang lato-lato competitions sa kanilang lugar, sina John Mark, Cyrus at JC. Go! Sa kanila raw tatlo, si Cyrus ang unang natutong maglaro ng lato-lato. Ang gamit niyang laruan, nabili niya sa halagang 40 pesos. Isa po ako sa mga unang naglaro ng lato-lato. Wala pa po ako nakikitang iba naglalaro. Champion! Ang record ni Cyrus nasa halos 18 minutes. Umuwi sa bahay. Ma, nanalo ako 100. Weh, bakit? Naglaro ako lato-lato. Maliit o malaki ang achievement ng anak mo. Proud ka syempre sa anak mo. Ang 11 anyos na small but terrible namang si JC, minsan naman na raw nakapaglaro ng lato-lato na mahigit doble sa record ni Cyrus. Umabot ng 41 minutes. Proud na proud po ako. Kasi di ko po akalain na magagawa niya po yung ganun. Wow, galing ng anak ko. Ang diskarte niya nung una, para hindi tamaan ang kanyang braso ng bola, binabalutan niya ito ng tela. Hindi masakit pag tumama. 3 weeks ko po bago matutunan. Pero sa kanilang tatlo, ang may kumpiyansa talaga, ang 13 anyos na si John Mark. Ilang araw lang po natutuwa ako, mga 1 linggo. Ang kanya raw kasing record, wala pang sino mang nakakabasag. Tumagal ng halos 1 oras. Feeling ko sa buong Pilipinas si John Mark na yung pinakamatagal. Naiiyak kasi ako dahil siyempre, hindi ko naman sukat akalain. Tumagal ng 59 minutes. It is a form of exercise. Madaming mga benepisyo din naman. Tamang coordination ng ating mga mata at yung sa utak natin, makaka-form din ito ng mga muscles natin. Pero sa kasarapan ng paglalaro, si Cyrus nawala sa focus nung sa ika-8 minuto, pumalya ang ikot ng kanyang lato-lato. Nangangalay na po. Hanggang sa ang natirang sina John Mark at JC, inabutan na rin ang dilim. Maya-maya pa, si JC nahigitan na ang 41 minutes niyang record. Si John Mark naman, beast mode, nalagpasan na rin ang 59 minutes niyang personal record. Wala pa ni isa sa kanila ang pumapalya, kahit na halatang parehong nangangalay na. Ang mga ina ni John Mark at JC, todo suporta. Ba't ka naiyak na? Naninervous po. Anak, pag hindi mo na kayang stop ka na ha. Dahil intense ang laban, si June dinagdagan ng twist ang laro. Nariyang pinapikit ang mga player. Pikit mata, pikit! At pinataas ang kamay. O, taas kamay! John Mark! Yan! Pero wala pa ring natatanggal hanggang sa pinataas na rin ang kaliwa nilang paa. Taas isang paa! Oops! Sa ika-1 hour and 21 minutes, si JC 1 minute and 21 seconds. Oops! Oops! Sumayaw na si JC! Sumasayaw si JC! Oh! tuluyan ng natalo. Ba't ka naiyak? Kasi po may pa-chocolate pa si mama. Kasi po nangangalin ako. Nagawa mo yung best mo. Huwag ka nang iyak.
Samantala, si John Mark tuloy ang laro pero sa kanyang 1 hour and 29-minute mark, tuluyan siyang tumigil. Masaya ako na nanalo ako. Itong nagiging fad na laro na to, no, actually it emits a positive emotions. Nagiging masaya ka, lalo na kung bata. Bilang isang magulang, magkakaroon ka rin ng restrictions. Hanggang dito ng anak. Kung ang kanilang mga ina, suportado sila sa paglalaro ng lato-lato, may iba na halos isumpa na ang laruang ito, katulad ni Jessa May. Hindi na raw hahayaang maglaro pa ng lato-lato ang 6 na taong gulang niyang anak na si Minho. Dahil matapos tamaan ng bola ng lato-lato sa braso si Minho, siya'y nagkapasa-pasa. Ang lato-lato, pasalubong pa naman daw ni Jessa May sa kanyang anak. Wala pong nagturo sa akin. Na-enjoy ko po siya. Napansin daw ni Jessa May na ang bola ng lato-lato masakit, lalo na kung tatama ito sa balat. Hanggang sa tamaan niya na ako, ginawa ko, nilagyan ko siya ng karton. Kung naglalaro na siya, tumatama talaga sa karton. Pag natatamaan, sumasakit. Hanggang sa ang pasa sa kanang braso ni Minho tuluyang lumaki. Nababahala ko kasi meron siyang problema sa dugo. Anemic, mababa yung dugo niya. Mabilis din siyang magkapasa, cold compress. Yun lang naman din ginagawa ko. Pwede kasi tayong magkaroon ng bruise. Pwede din kasing mag-cause ito ng mga slight fracture, lalo na kung mga bata ang gagamit nito. Pwede din kasi itong magkaroon ng mga problema sa ating maugat, lalo na pag direct hit. Kaya para hindi na raw maulit pang nangyari, dinispat siya na ni Jessa May ang lato-lato. Hindi porket uso is makikiride tayo. Maging mapanuri sa lahat ng bagay na ibibigay natin sa bata. Kasama to dun sa mga high-risk na laruan. Dapat talagang nakamonitor ang mga nakakatanda sa mga maglalaro nito. Kahit na sinong tatamaan yan ay masasaktan at magkakaroon ng damage sa katawan. Sa beginner, magandang lagyan na natin talaga ng protection yung ating kamay. Bakit dito? Kasi yung length ng toy, dito ang bagsak eh. Patulad ko, hindi naman ako expert. So, doon talaga, ang tendency tatama talaga dito. Pinaka-harmful ay yung tatama dito sa mga bukong-bukong natin. Ang ginagawa nila, kinakat nila ngayon. So, pag niliitan nila, hindi na masyado tatama rito at controllable na. Ang paksa tungkol sa paglalaro ng lato-lato para ring nakagitna sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Ligtas nga ba o delikado? O depende sa naglalaro nito. Hindi masamang sumabay sa uso, basta't mag-ingat para ang paglalaro ng lato-lato hindi mag-iwan ng pasa-pasa. Sa malayong bayan ng Tadjan sa Mountain Province, meron silang misteryosong itinuturing na bantay ng kalikasan, igat. Delicacy sa maraming probinsya ng Northern Luzon ang eel o igat na itinuturing ding peste sa mga palayan. Pero sa bayan ng Tadjan sa Mountain Province, may klase ng igat na magutom na raw ang lahat, hinding-hindi nila kakainin. Ang mga igat daw kasi na ito na kung tawagin ng mga residente, dalit, sagrado. At kung sino man ang mangangahas ditong hulihin o kainin, di umano, mamasamain. Kainin mo daw para mamatay ka. May humuli daw dyan noon, pagkaraan ng ilang araw namatay. Walang natagang kumuha dyan. Pero ano nga bang meron sa tinatawag nilang enchanted igat? Kung ang ordinaryong igat nasa isang talampakan lang ang haba, ang mga igat na ito sintabaraw ng hita ng tao at humahaba ng mahigit 1 metro. Pinaniniwalaan din daw na nasa 100 taon na ang tanda ng mga ito. Nakatira sa isang bukal sa barangay Kagubatan na mahigit 1 oras ang layo mula sa sentro. At ang kwento tungkol sa mahiwagang igat, alam halos ng buong bayan. Saan po makikita yung enchanted eel po? Sa Dumang. Ang bukal na tirahan ng dalit, tinatawag nilang Dumang na may sarili pang gate.
Ang ginagawa namin dito, tinitingnan namin para hindi abusuhin ang mga bata kasi naniniwala kami may pagka-enchante. This is an enchanted eel because there are some miraculous instances. They believe that it is owned by spirit. Hindi lang din daw kasi ang mga nakatira ritong igat ang misteryoso, pati na ang mismong bukal. Kahit taginit, may kunting tubig na matitira dito. Sila ang tagabantay ng itong spring na ito. Sapat ang manggaling na tubig dito. Sa pahintulot ng barangay, pinasok ng aming team ang Demang sa pag-asang makita ang sinasabi nilang mga enchanted eel. Sa ngayon ang alam ko ay may ganito kalaki, 4, pero bihirang lumalabas yun. Kung gutom na gutom, siguro yun yung lumalabas dyan. Napakailap nga raw ng mga igat. Hindi basta-basta nagpapakita. Magtali ka na nga na pagkain nila, tapos makikita nila yung palaka, fingerlings ng tilapia, Japanese fish. Anong isda yan? Fingerlings ng tilapia. Busog sa dyan, laki na yan. Meron din daw silang paraan ng pagtawag sa mga ito. Para lumabas ang eel. Maya-maya pa. May lumabas sa kanilang mga lungga, 3 mga igat na ang katawan singtaba ng basyo ng mineral water. Nasa humigit kumulang 1 metro rin ang haba ng mga ito. Pero hindi pa raw ito ang sinasabing dambuhalang igat. Yung isa, nandyan, yung mailap. Kasi malaki pa sa ito. Parang kalaki ng grande na beer. Oo, malaki talaga. Kaya muli silang nag-alay ng pagkain. Sa pagkakataong ito, magpakita na kaya ang dambuhalang igat? Ayun! Oo, may ulo. Ang paniniwalang tagapagbantay ang mga igat na ito sa kanilang kalikasan, nagsimula raw sa isang kwentong bayan. May mag-asawang may anak na 2 magagandang dalaga. Hindi pinapayagan ang mga anak na lumabas. Yung mag-asawa, sinabi, igib kayo uli, naubos na yung tubig. Kaya pala hindi napupuno yung pinag-igiban ng tubig, itinatapon pala yung mga magulang. Nung pinakahuling igib nila, hindi sila bumalik. Na naginip ang mama, andito kami. Yung 2 nakita yung dalit, kami yun. Mula noon, ang paghuli ng igat sa bukal, ipinagbawal na ng pinuno ng kanilang mga grupo. Meron na kaming common na dialect na sinasabing inayan. Hindi pwede, bawal. Dapat sundin namin. Ang kaibigan ni Lolo Jose, minsan na raw nangahas manghuli at kumain ng dalit sa bukal. Si Nonoy Martinez, may barkada siya, nag-inuman siya sa isang bahay na isip nila na kukunin yung dalit nito. Alam nila na talagang bawal, pero akalasing sila kinuha nga at kinain sa isang bahay. Gusto mo, sasakay kita? Sinunod din pumunta sa akupan, nakipag-awal sa isang tao doon, sinaksak siya, namatay. Pero gaano katotoo na sa bukal may nakatirang higanting igat? Yung isa, nandyan, yung mailap. Parang kalaki ng grande na beer. Oo, malaki talaga. Matapos magpakita ang 3 igat, muling nag-iwan ng pagkain ng aming team sakaling magpakita ang higanting igat. Maya-maya pa, meron silang natanaw. Ayun! Oo, may ulo. Sa pambihirang pagkakataon daw kasi, sumilip ang bahagi ng ulo at leeg ng sinasabi nilang dambuhalang igat na siyang pinakamalaki sa mga naninirahang igat sa bukal. Nakuhanan naming video ng pinaniniwalaang maalamat na dalit. Ipinakita namin sa isang marine biologist. Yung mga freshwater eel, yung Cadian, Mountain Province, marbled na Anguilla marmorata, umaabot po siya ng 40 years. And sa laki, umaabot siya ng 20 hanggang 25 feet.
na halos hita ng tao. Wala pong kakaibang nakikita. Bahala kayo sa kung hindi kayo maniwala. Dalit na ito ay kadugo namin. Ituturing namin, kapatid namin itong mga palos na ito. Ito yung konsepto ng animism. Naniniwala ang mga sinaunang tao na merong kaluluwa, hindi lang ang tao, kundi pati ang mga hayop, halaman, mga bato, mga gubat, mga ilog at dagat. Sinasamba ngayon ang iba't ibang bagay na nasa kalikasan. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng Tadyan, binuksan na rin ang bukal sa turismo. Pag gusto niyo pong pumunta dito sa barangay namin, kailangan po nating makipag-coordinate sa barangay muna. Meron po tayong entrance fee na 20 pesos per head. Ang maganda sa konsepto ng animism, nire-respeto ang kalikasan dahil sa pagrespeto na baka ma-offend ang mga espiritu na narito. Totoo man o hindi, ang mga nagpapasalin-saling kwentong bayan, walang masamang pag-usapan. Kung ito lang ang paraan para matuto tayong respetuhin ang iba pang nananahan sa ating kalikasan. Oo, may ulo. Ang freelance photographer nag-aalok ngayon ang kanyang serbisyo sa kahit na magkanong halaga. Kailangan kasi niya para sa pagpapagamot ng kanyang anak na merong hindi pangkaraniwang sakit. Kahit pa high-tech na ang mga camera phone ngayon, iba pa rin syempre ang kuha ng mga professional photographer. Ang kanilang serbisyo may katumbas na presyo. Kaya laking gulat ng marami sa ipinost na ito ng isang amang litratista. During these days, I don't give specific prices for the photo services that I do. I accept how much the client can afford to give. Bakit nga ba tatanggapin niya ang anumang racket kahit pa magkano lang ang ibabayad sa kanya? I am doing this to support my son's medicine who is diagnosed of Duchenne muscular dystrophy and for my mom who was affected of the fire incident. Ikaw, hanggang saan ang iyong gagawin para sa mga mahal mo sa buhay? Ang lalaki sa viral post, ang 49 anyos at 14 na taon ng freelance photographer, si Alexander. Nagulat na lang po ako, naging viral eh. I need to help my mother the expenses of the medicine of my son. 3,000 weekly. Mahirap po. Iniisip ko rin yung paano ko bubuhayin pag walang klarong income. Dito sa Sucat, Parañaque, nangungupahan ang pamilya ni Alexander. Ang kanilang araw-araw na buhay, ipinasilip nila sa lente ng aming kamera. Dito nakita kung paanong parang bilanggo sa sarili niyang wheelchair ang bunsong anak ni Alexander. Si Angel, 11 years old, ang bata. Limitado ang bawat galaw. Binubuhat namin si Bunso. Araw-araw po, transfer, maliligo, magsi-CR. Ang dalawa niyang paa, pirming nakabaluktot. Ang kanyang mga kamay, hindi niya maiunat. Hirap ding makahawak ng anumang bagay si Angel. Kalbaryo, maging ang simpleng pagkain. Kailangan pong anuhin po. Ayun na. Opo. Hindi po kami matutulog pag hindi nagdadasal eh. Si Bunso, bago matulog, Papa, lalambing yan, pahilot. Usually sa gabi, nandun naman po ako except pag nasa out of the town. Okay. Bye. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makalimutan ni Alexander ang huling araw na na-videohan niya ang kanyang anak na maayos pang nakapaglalakad. Okay, nice one. Siyam na taon daw si Angel nung na-diagnose na may sakit na kung tawagin, Duchenne muscular dystrophy. Hindi pwede maligo kasi punta na. Isa itong namamanang karamdaman kung saan unti-unting humihina ang mga muscle ng katawan. At hindi lang pala si Angel ang tinamaan ng ganitong sakit sa kanilang pamilya. Una na raw pinahirapan nito ang panganay sa 4 na anak ni Alexander, si Axel Jan, na dahil sa sakit na ito, namatay noong 2019. After namatay sa Axel, sumunod yung Bunso.
sa sakit. Napansin ko po ay bigla na lang po habang naglalakad, bigla na lang po sila bumabagsak hanggang hindi na nila kaya yung katawan nila. Bagamat una na raw sinabi ng doktor na kadalasang may taning ang buhay ng matinatamaan ng ganitong sakit, si Alexander umaasa pa ring madudugtungan ang buhay ng kanyang bunso. During panahon ni Axel, hirap na hirap ako, hindi ko alam eh. Ngayon, I know what to do na. Si Angel kasi, nakita niya si kuya niya na ganyan. Kaya strong si Angel. Siya po ang nagbibigay ng blessing sa amin. He is an angel. Andyan pa po yung pag-asa naming dasal na sasagutin ni Lord yung miracle of healing. Kasi powerful si Lord. Maasap po talaga kami, manidinig na kami. Ang tanging niyang inaasahan para buhayin ang kanyang pamilya, ang kanyang racket bilang freelance photographer. Nagsimula ako ng libre sa mga pinsan, kaibigan, oy libre lang yung shoot. Hanggang sa may nag-advise sa akin na pare na gawin mong career yan. Nagsimula ako sa simbahan hanggang sa lumawak na yung photo works ko. Ito pa yung dalawang camera ko. Ito yung mga binigay sa akin ng client ko at the same time na isang naging mabuting kaibigan. Sinasabi ko, bahala na po kayo. Hindi po ako nagdi-demand. Sinubukan ko pong mag-rate kaso ibang client po talaga naghahanap ng mura. So instead na meron, nawawala. So okay na po sa akin kahit maliit. Basta meron minsan 2,000, 3,000, 5,000. Sa kita niya rito kinukuha ang pang-araw-araw nilang panggastos. Pati na ang lingguhang maintenance medicine ni Angel. Food supplement, dito po siya nahiyang eh. Vitamin C po siya. Almost ito, 1/8 na nga. So almost 3,000 po. A week po yung gamot ni Angel. Pero ang mga pitik sa buhay na ito ni Alexander, lalo pa raw nadagdagan. Nung kamakailan lang, ang bahay na tinitirhan ng kanyang ina sa Kandihay sa Bohol, nasunog. During the time talaga, sobrang init. Kaya lumabas ako dahil brown out, may nagrubing na pulis. Ma'am, yung bahay mo, nasunog yung taas. Tumakbo ako papasok sa loob. Kukunin ko yung pera, gusto kong makuha. Kaso, hindi na talaga pwede dahil actually naabot yung buhok ko sa apoy. Si Nanay Ines, pansamantala ngayong nakikisilong sa kubo ng kanilang kapitbahay. We have a traditional belief. Pag nasunugan, huwag kang makitulog dahil mayroon daw malas sa bahay niya nasunog, huwag mong dalhin sa ibang bahay. Kaya I stayed only in the salakot. Kung minsan, ang anak kong yun, kahit wala na siya, pinapadala niya sa akin. Sabi ko, huwag. Intindihin mo muna yung gamot ng anak mo dyan. Sana matulungan ko siya. Isa sa mga tumalima sa panawagan ni Alexander. Look at the camera. Ang magpartner na sina Rogelio at Roselyn. Harapan kayo. Na kinomisyon siyang kuhanan ng kanilang pamamasyal sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Ako po ang sumasagot sa mga plane ticket. Kami na lang po yung mag-provide ng expenses sa lahat po. Nahikayat kami tumulong talaga kasi kailangan ng tao. Pero sa kalagitnaan ng kanilang photoshoot, Charis, na-shock. Si Rogelio biglang lumuhod. Charis, yes. Magpo-propose pala siya sa kanyang nobya. Dito na kayo. Kayong tatlo, please. Mukhang si Alexander pa ang kanilang lucky charm. Nagpapasalamat kami sa maganda mong pag-produce. Welcome, welcome. At umaasa kami sa inyong kasal. Kami pa rin inyong kungunin. Samantala, una nang nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Kandihay. Siniguro rin nilang ilalapit si Nanay Ines sa kanilang pabahay program. O kini nga certificate, magamit ni nimo sa pag-claim og any assistance. Bong, ay lamang kabalaka sa imong inahan kay ni Amandere, maayo man iyang pagpuyo niya, magkaon, maligo, iya pong higdaan. Ang aming programa nag-abot na rin kay Nanay Ines ng tulong pinansyal. Salamat sa tulong ng KMJS. Maraming salamat, Bong. At saka, huwag tayong sumuko. Alam ko nandiyan si Lord. Tutulong sa atin. Huwag kang bibitiw. At
ako rin hindi bibitiw. Masalamat ako kay Lord. Sinagot niya yung dasal ko. Salamat din po sa mga taong willing tumulong at patuloy na tutulong. Sinamahan din ng aming timang mag-ama para ipakonsulta si Angel sa isang espesyalista. Kailan niyo napansin? Napansin namin, Doktora, na may symptoms si Angel. mga July of 2019 po, Dok. Kaya mo bang bumangon? Hindi na. Lalaki kadalasan ang natatatamaan. Napapagkamalan sila na lampa, nahihirapan gumalaw, mabagal maglakad. Tatlo po sila na lalaki. Okay naman po so far si Andre. Kasi iba-iba din silang specific gene. Wala pang specific cure. We have treatments proven that will help them prolong their life and prevent complications. Marami pong mga clinical trials on muscular dystrophy. Meron na din pong approved na genetic therapies. Pero dito sa Pilipinas, ang ginagawa natin, ang sinusundan natin ay standard of care. Nagbigay rin ang aming programa ng financial assistance para kay Alexander. Malaking tulong po para kay Angel. Maraming salamat po. At para may magamit siya sa kanyang mga racket, ang hindi alam ni Alexander, Basta po. Hello po. Hey sir, good evening po. may sorpresa ang camera shop na ito sa kanya. Thank you so much po. Thank you po. Bibigyan siya ng dagdag na photography equipment. Meron tayo sir mga LED lights, mga on-camera lighting sir. Then meron din po tayo mga batteries and chargers. Ito naman sir yung mga kadamitan sir na pinadadala po na sa naming kliyente. Meron tayo sir 3 light stand sir. Then meron tayo sir isang video tripod sir. This is very useful po. Thank you so much po. Si Lord na po bahala magbalik sa inyo ng kagandahang loob. Nagtatanong sila, why is it you're so very strong? Kung ganito yung problema mo, sunod-sunod. Ganun po yung buhay ko, ma'am eh. I need to accept it. I need to carry my cross. Ayoko sumuko. Para sa akin, walang salitang pagod. Pwede magpahinga, pero walang salitang pagod. Pagdating sa pamilya, Hindi lahat ng nakukunan ng kamera masasaya at magaganda. Meron din yung mga masasakit, mga mukha ng paghihirap. Pero sa gitna ng ganitong mga pagsubok, mas nakikita rin ang mga larawan ng katatagan. Ika-4 siya sa mga naging pangulo ng ating republika, si President Sergio Osmeña. Pero ang kanyang pagkatao, lalo na ang pagkakakilanlan ng tunay niyang ama, nananatili raw misteryoso. Kaya ang kanyang pamilya mismo nagsagawa ng paternity test at ang resulta ng DNA na babago sa kasaysayan, ibubunyag na. I-check ang inyong mga pitak at bulsa at titigang maigi ang inyong pera. Kilala nyo ba kung sinong pangulo ang naka-imprenta sa ating 50 pesos? Hindi rin. Wala na ako na isipin sa pera ba? Sergio Osmeña. Siya ang ika-4 na pangulo ng ating republika, si Sergio Osmeña Sr. Sergio Osmeña? Mahigit 6 na dekada matapos siyang namatay, may malaking impormasyon tungkol sa pagkatao ng dating Pangulo ng Pilipinas na sa linggong ito mabubunyag. Dito, sa Queen City of the South, sa Cebu City, nagmula ang angkan ni Osmeña, ang pinakaunang Pangulo ng Republika na nagmula sa Kabisayaan. Sergio Osmeña as President of the Philippine Commonwealth. Marami ritong kalsada, establishmento, kahit pa mga park, ipinangalan sa kanya. Sergio Osmeña ay kinikilalang Grand Old Man ng Cebu. Bukod sa pagiging Speaker of the House, siya ay nagtatag ng pinakaunang political party sa Pilipinas. Yun yung Nationalista Party. Tinatawag din siyang oldest existing political party kasi yung nauna pa ay pro-Americans. Noong matapos ang panahon ng World War II, nirestore niya ang Commonwealth, kahalili ng nooy Pangulong Quezon.
Pero kahit pa nakasulat na ang kanyang pangalan sa mga pampublikong lugar, pera at pahina ng kasaysayan, isang bukas na libro raw dito sa kanilang probinsya ang kwento tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Bagamat ang nakasulat sa ilang mga libro na ama ni Sergio Osmeña Sr. ay si Don Pedro Lee Gotiauco, noon pa man daw maugong na ang mga balita ng mga sinaunang marites na hindi talaga si Don Pedro ang tunay na ama ni Sergio Osmeña Sr. Nabatian ako, mura na yang sulti nga. Kanang murag binuhi ra siya ba? Sagup siya ba? Dungog ko ang istorya, dili anak na siya tinuod sa iyang amahan. Pati ang pamilya Osmeña, matagal na naging tikom ang bibig sa isyong ito. Hanggang kamakailan lang, inanunsyo nila na handa na silang isiwalat ang katotohanan dahil ang tunay na ama raw ni Sergio Osmeña Sr. inalam nila sa pamamagitan ng DNA test. I would like to express my appreciation. At ang resulta, isisiwalat din sa linggong ito, sakto sa ika-145th birthday ng dating Pangulo na gugunitain sa taong ito. Pero teka, paano nila isinagawa ang DNA test? Gayong matagal nang patay ang former president. We have to test 3 lalaki from the 3 families, sa Sanson, sa Gotiauco at saka sa Osmeña family. Kung tingnan natin kung sino sa kanila ang magmamatch, ang proseso ng pagkuha ng DNA sample is through buccal swabbing sa loob ng cheek natin. Nito lang Biyernes, inilabas na sa publiko ang resulta. 99.982%, almost 100%. Kanino nag-match ang DNA ng dating Pangulo? Sino ang tunay niyang ama? At ano ang magiging epekto o implikasyon nito sa ating kasaysayan? Dito sa dating tahanan ni Sergio Osmeña Sr. sa Cebu, na isa na ngayong museum, buhay na buhay ang mga alaala ng dating Pangulo. Nung kami na yung nagme-maintain dito, yung ginawa namin, everyday na mga alikabok, pinupunasan para makinis naman. Naka-display rito ang kanyang lumang sasakyan, isang 1940 Cadillac model. Iniingatan din dito ang ginamit niya noong sapatos, baston, ilan pang mga gamit, pati na ang kanyang mga litrato. Wala ng picture ng family ng tatay niya. September 9, 1878, isinilang si Sergio Osmeña Sr., anak sa pagkadalaga ni Juana Suico Osmeña. Kaya Osmeña ang ginamit na apelyido ni Sergio. Ang espekulasyon kung sino ang ama ni Sergio na nabanggit din sa ibang mga libro, ang mayamang negosyante mula Cebu, si Don Pedro Lee Gotiauco. Ang naalala ko sa mga istorya, yung brother niya, si Senator John Osmeña, asked daw Lolo, who was your father? So Lolo Sergio daw slapped him slightly and told him, never ask that question. Ayon sa historian na si Resil Mojares, naging malapit daw sa isa't isa ang ina ni Sergio na si Juana at ang negosyanteng si Pedro. Suki raw si Pedro sa bakery ng ina ni Juana. Si Juana naman, madalas sa tindahan ni Pedro bumili ng langis at posporo. Everything is speculation. Gotiauco story, which is the more popular version. Pedro Gotiauco and the mother of Sergio Osmeña were close friends. I mean, they knew each other because they all lived in the same block. As a young girl, really thought that claim was correct. Kasi mas prominent ang mga Gotiauco. Base sa espekulasyon, posibleng nagkaroon daw ng affair sina Juana at Pedro, bagamat hindi sila ikinasal. Si Pedro kasi pamilyado na bago pa man daw nakilala si Juana. Gayunman, ayon sa ilang libro, binanggit na si Pedro ang nagpaaral kay Sergio sa Maynila. Parang ang impression namin that she was seduced. Yung mother ni President Osmeña, from the house to the church, para talagang nahiya siya sa nangyari. Nabuntisan ka nang wala naman pwedeng mag-come forward. Hindi naman siya pwedeng pakasalan kasi yung father married to somebody else. Alam mo na mga tao noon, very conservative, something to be ashamed. Ang bulong
nabulungang isa pang posibleng ama ni Sergio galing din sa mayamang angkan sa Cebu na nagngangalang Antonio Sanson. Kilala siyang businessman sa Cebu at sa Bourbon at marami siyang mga ari-arian sa Cebu. Matanda na siya. Aside from that, meron na siyang asawa at anak. Kaya hindi pwedeng si Antonio Sanson at saka yung nanay ni Sergio Osmeña. I am in contact with Michael Collinay, who is the foremost expert on turn of the century Cebu. Talagang ang belief niya si Antonio Sanson. So he was saying na even as a child, Lolo Sergio would visit that big farm in Bourbon. So supposed to be, alam ni Lolo Sergio kung sino talaga ang father niya. As a matter of fact, doon siya nagtago during the 3 de Abril uprising, the Filipinos against the Spaniards. Pati ang apo sa tuhod ng isa sa mga pinsan ni Antonio na si Ronnie, hindi raw makumpirma kung may katotohanan ng matagal nang kumakalat na kwento. Kapatid sa lolo ko si Antonio Sanson, sa lolo ko na si Julian Sanson. Wala akong alam doon. Tinawag na ako na kunan ako na DNA. Ayon naman sa apo ni Sergio na si Annie, 2 dekada na raw pinag-uusapan ng pamilya na magsagawa ng DNA test para makumpirma kung totoo ngang si Antonio Sanson ang tunay na ama ni Sergio. Di namin alam kung anong gagawin. Actually, I inquired, then something like kailangan ng 2 sets of parents for every generation. Ang hirap naman, mga patay na, paano natin to gagawin? Importante dito is lalaki yung ating kinuna ng sample. Kasi yung test natin was a Y-DNA test. Tinignan natin kung sino yung pinakamalapit na buhay na lalaki, na anak ng lalaki, na anak pa rin ng lalaki, na galing doon sa main natin na mga characters. At nito lang Marso, bilang paggunita sa mangyayaring ika-145th taong anibersaryo ng kapanganakan ng dating Pangulo sa Setyembre, ang pamilya Osmeña may kinomisyong magsagawa ng DNA test. Sa pamilya Osmeña, ang kinuhana ng DNA specimen ang apo sa tuhod ni Sergio Sr. na si Tomas. Si Ronnie, na siya namang apo sa tuhod ng unang pinsan ni Antonio Sanson, ang siyang kinuhana ng DNA specimen sa kanilang angkan. Hindi naman isinapubliko ang pagkakakilanlan ng kinuhana ng specimen mula sa pamilya Gotiauco. Nito lang Biyernes, inilabas na ng mga Osmeña ang resulta. There is 100% match in the DNA of... You're happy? Sino nga ba ang tunay na ama ni dating Pangulong Sergio Osmeña Sr.? Ang kababata ba ng kanyang ina na si Don Pedro Lee Gotiauco na nakasulat sa mga libro? O ang negosyanteng si Antonio Sanson? Una munang inilabas ang resulta ng DNA test sa pagitan ng apo sa tuhod ng dating Pangulo na si Tomas at isang kaanak ni Don Pedro Gotiauco. They do not match in many of the points of the DNA, clearly indicating a non-genetic connection in the paternal line. Sunod namang inilabas ang resulta ng DNA test na kinuha sa pagitan ng mga Osmeña at ng mga Sanson. There is 100% match in the DNA of the Osmeñas and the Sanson. It's also very genealogically accurate, even if the sample is from a first cousin of Don Antonio Sanson. Ibig sabihin, ang tunay ngang ama ni dating Pangulong Sergio Osmeña Sr. ang negosyante noon sa Cebu na si Antonio Sanson. We're happy that we have new relatives. Correct history. Let the truth come out. Well, I hope Lolo Sergio will be happy if supposedly he wanted to reveal it but was not able to. It's not that I give them the true father of Sergio Osmeña. I expect na magkaroon kami ng mas madalas family gathering. Pwede na ako mag-address sa kanila, sino ang tita, sino ang tito. Yung donor ng Gotiauco side, nakausap ko siya. I hope we remain friends because we have had a relationship for over 150 years. Ang friendship naman namin ngayon is not based on supposedly magkamag-anak. Walang magbabago. We're giving copies of the report probably sa National Historical Commission of the Philippines, National Historical Institute, kahit na siguro sa Malacanang. Kasi this is a presidential matter. Yan yung challenge talaga. Sa right
respectful na authorities. Dapat banggitin ang pangalan ni Antonio Sanson. May mga kasulatan na nagsasabi na gusto naman niya na talagang i-reveal. Subalit may mga pinoprotektahan na siyang pamilya, mga emosyon, kung kaya't hindi. Napakahalaga nito sa kasaysayan kasi representasyon din siya bilang isang pangulo. The results are positive match. Sa mga teleserye, kahit pa dito sa KMJS, inaabot ng linggo, buwan o taon pa nga ang iba bago mabunyag kung sino ang tunay na magkakamag-anak o magkakadugo. Kinabog itong lahat ng dating Pangulo ng ating Republika, Sergio Osmeña Sr. na ang katotohanan natuklasan makalipas ang 145 na taon. Salamat sa siyensya at teknolohiya dahil maitatama na ngayon ang mga nakasulat sa ating libro dahil ang mga nakalimbag sa ating kasaysayan 100% dapat totoo. Nakalipas na taon, kabi-kabila ang nabibiktima ng mga investment scam sa Pilipinas, lalo na sa maraming bahagi ng Mindanao. Pero ngayon, ang puntirya naman daw ng mga scammer, ang tinagurian pa man ding mga modernong bayani, ang ating mga OFW o Overseas Filipino Workers. Ang latest na nabiktima, mga Pinay DH o Domestic Helpers sa Hong Kong. Katunayan, tinatayang nasa 30 mga OFW sa Hong Kong ang humihingi ngayon ng tulong kung paano mako-corner ang taong di umano ng scam sa kanila. Ang kabuuang halaga ng di umano na tangay sa kanila umabot na ng 10 million pesos at ang paraan daw ng pambubudol, investment scheme. Malaki na naman yung offer. Parang nainganyo ka ba? Parang hirap po kumita ng pera tapos magiging ganun lang po. Ma-scam lang. Sa akin lang sana, ibalik niya yung pera. Kahit kunti lang may balik sa akin. At ang masakit pa rito, di umano ang nanloko sa kanila sa ibang bayan. Kababayan din natin, kapwa Pilipino. Good day, so very happy kaayon. And shout out kayo sa akong mga members na naadiriya karon. Ano nga ba ang modus ng ganitong investment scam? Sa ating mga kababayan, saan mang panig ng mundo, manood po kayo para hindi maging biktima. Isa sa mga tinatayang mahigit 200,000 na OFW sa Hong Kong, si Lori. Hindi niya tunay na pangalan. 7 taon na ritong domestic helper. Hindi naman namin pinupulot dito ang pera. Kada sentimo ay mahalaga para sa amin. Aminado siyang hindi sapat ang kanyang kitang 21,000 pesos kada buwan para sustentuhan ang 2 niyang mga anak sa Pilipinas. Kaya hulog daw ng langit nung nakilala niya ang kapwa OFW sa Hong Kong na si Carla. Hindi nito tunay na pangalan, na naging makeup artist daw niya nung ikinasal siya sa Hong Kong noong 2019. Kaya si Lori nagtiwala agad kay Carla nung alukin siya nitong mamuhunan sa pinatatakbo nitong investment scheme. Nakikita ko may pinopost siyang mga investment, paluwagan. Sobra kasi kahit naman sino maiinganyo dun sa mga offer ng investment niya. Ang ipinasok na pera, pinangangako ang tutubo ng 15 to 50% sa loob lang ng 35 days. Kaya si Lori agad nag-invest ng 5,000 pesos na sa loob lang daw ng 1 buwan naging 6,000 pesos. 20% agad ang tubo. 2022, bago ako umuwi ng Pilipinas, nag-invest ako sa kanya ng 100,000 kasi magiging 200,000 siya within 4 months. So every month, magpipayout ka ng 50,000. Dahil na rin sa makinita ng
kanyang investment. Napaayos daw ni Lori ang bahay nila sa Pilipinas. Makailang ulit pa raw siyang nakauwi sa kanilang probinsya ng Quezon Province. Hanggang si Lori, hindi na lang naging investor, naengganyo na ring maging agent ni Carla para maghanap ng iba pang mamumuhunan sa kanilang investment. Marami na rin nagsasabi sa akin, sa una lang yan. So hindi ako naniwala sa kanila kasi talagang kumikita talaga ako sa investment. Ang dami ko na naging payout. Parang nakuha na yung tiwala ko. Pero makalipas ang 1 taon ng swabe raw nilang transaksyon, ang sinimulan ni Carla na negosyo, nagsimula na raw mabulilyaso. Bali, nagkakaproblema na pala by January 2023. Ang huling payout ko sa kanya is February 3rd week. Hanggang si Carla, naglaho na lang na parang bula. Bit-bit ang kabuuang hinulog ni Lori na umabot na ng halos 1 milyong piso. Feeling ko, naiwan kami sa ere, lahat kami. Kumaga parang nasa heaven kami nung nagpe-payout kami ng maayos, tapos biglang nawala siya. Ang Ponzi scheme ay isang investment fraud na nangangako ng mataas na return sa mga tao na walang risk. Ang focus ng scheme na to is to attract more people, more investors, dahil doon nila kukunin yung mga pinangakong return no sa mga naunang investor. Saka na lang nalaman ni Lori na hindi lang pala siya ang nabiktima ni Carla, pati na ang nasa mahigit 30 pang mga kapwa niya Pinay DH sa Hong Kong. Ang 3 dekada ng OFW sa Hong Kong na si Lita, hindi rin niya tunay na pangalan, ininvest pa raw kay Carla ang pinagbentahan niya ng lupa sa Pilipinas na ang halaga umabot ng 800,000 pesos. Pinangakuan daw kasi siya nitong tutubo ang kanyang pera ng 20% sa loob lang ng 1 buwan. May kaibigan kami na ipinakilala niya yan sa akin last year. Tita ang tawag nila sa akin. Nirefer niya sa akin kung gusto kong mag-invest. Sakto raw sana ang nasa 5 million pesos na nakatakda niyang kubrahin matapos ang halos 1 taon para makapagretiro na at magnegosyo sa Pilipinas. Pero nung kukunin na raw sana ni Lita nitong Enero ang pera o ang kanyang investment, nag-iba na raw ang paraan ng pakikitungo sa kanya ni Carla. Kaya nung December, hinuhold na nila yung pera ko. So nagtiwala pa rin ako. Nahiya ako sa pamilya ko. Wala nang mangyayari dahil ni Singkong Duleng, iniwan niya kami sa ere na wala ng pera. Anong may iuwi namin? Kahit kunti lang may balik sa akin, okay lang. Basta meron lang ako mapag-umpisahan sa Pilipinas. Walang kamalay-malay ang mga OFW sa Hong Kong na bago pa man sila napapayag ni Carla na mag-invest, nauna na pala itong nang-engganyo ng investors sa mismong probinsya niya sa Pilipinas, sa Kidapawan City sa North Cotabato, sa Mindanao. Naman yun, so very happy kaayon. And shout out kayo sa akong mga members na naadiriya karon. Isa sa mga napaniwala nito, si Nelvin, na dati raw hairdresser ni Carla sa kanyang salon. Nung una, duda na raw talaga si Nelvin sa investment scheme nito. Talagang hindi pa ako na-convince talaga na maglagay kasi na-scam naman kami dito ng ilang beses na. Pero kalaunan, unti-unti raw siyang nakumbinse. Lalo't sa salon din daw nila nagaganap ang payout. Yung umpisa talaga na sinali ko sa kanya is yung 20,000 niya magiging 26,000, good for 35 days. Dahil may nakukuha na ngang pera si Nelvin noon, nagbenta pa siya ng mga kambing at ininvest na rin pati ang kanyang ipon sa pagsasalon. Ang naipasok nga raw ni Nelvin na pera kay Carla, umabot na ng halos ₱250,000. Malaking tulong kasi nagpaplano kami ng asawa ko na malagay sa bangko para sa ng mga anak namin, yung educational plan. Ang malaking tanong ngayon, nasaan na si Carla? Pinupost kasi yung bahay niya, pinapagawa niya, nakabili siya ng sarili sasakyan. Sa ngayon, ay report na siya sa pulis dito sa Hong Kong kasi ang sabi is nasa Pilipinas na raw. Kasama ang mga kawani ng barangay, pinuntahan nila ang bahay ni Carla sa Kidapawan City. Pamilya ng bahay na yan. Hanggang sa... Ayo! Paano niyo ko si...
Mabawi pa kaya ng kanyang mga diumanoy na biktima ang natangay sa kanilang pera na aabot na suma total ng 10 million pesos. Ibalik niya yung pera. Kahit kunti lang may balik sa akin, okay lang. Paano rin ba hindi mabubudol ng mga investment scam? Tutok lang dahil tuloy-tuloy ang pagtugis sa itinuturong scammer. Very, very happy kaayon. Aming pagbabalik. Ayo! OFW sa Hong Kong. Pinaghahanap ngayon ng mga kapwa niya OFW matapos di manong itakbo nito ang kanilang pera na umabot na ng mahigit 10 million pesos. Sobrang hirap po kumita ng pera tapos ma-scam lang. Kahit kunti lang may balik sa akin, okay lang. Pinupost kasi yung bahay na pinapagawa niya, nakabili siya ng sarili sasakyan. Ang sabi is nasa Pilipinas na raw si Naman yun, B. So, very, very happy kaayon. And shout out kayo sa akong mga members na naadiriya karon. Kaya kasama ang mga kawani ng barangay at ang aming team, sinadya nila ang bahay ni Carla sa Kidapawan City hanggang sa humarap ang tiyahin daw nito na si Lalang. Ninglakaw raman to sila atong April. Nagkita mi ni Maraglas December 2021. May nakapagturo sa isa raw sa mga agent ni Carla. Si Manilyn. Nasa 16 yata kami, ma'am. Stricto siya, ma'am, pagdating as admin. Bawal magtanong kasi roles niya daw yun. Pero paglilinaw ni Manilyn, biktima lang din daw siya ni Carla. Katunayan, ayon sa kanya, sayang na sayang daw dahil natangayan din daw siya ni Carla ng kalahating milyong piso. Nagkakilala kami kasi siya yung girlfriend ng pamangkin namin. Pati yung papa namin, yung biyanan ko, ma'am. Yung sa prenda niya sa lupa, nilagay niya din doon. Kaya nga naawa kami kasi baga mga senior citizen na po. Nawala pa yung pinaghirapan niya. Nasa 800,000 po. Wala na raw silang balita tungkol kay Carla. Deactivate siya sa mga account niya. At dahil silang mga agent daw ang nakapronta sa investors, sila pa raw ang abonado sa mga ito. Ang masaklap pa rito, pati raw si Manilyn, nakatatanggap ngayon ng pagbabanta sa kanyang buhay. Umabot man sa bomb threat. Masakit sa amin kasi hindi namin iniisip si admin na ibang tao na. Ang pamangkin ni Manilyn na nobyo ni Carla, lumantad para magpaunlak ng panayam. Si Jake, hindi rin niya tunay na pangalan. Siya ang ako ang soon-to-be wife nta. Pasko pa raw nitong nakaraang taon nung huli niyang nakita ang kanyang nobya. Ang katong nagsulod akong kapital, gibawi o gi-back out ang ilahang kwarta. So wala na ika-pay out. Ako galikay ra bugo sa mga tao. Kabalo man ko daghan na nanay mga death threats pero dili na ko ma-blame ang mga tao. Kung mangarap ta na nga na milyones, ako dili na po siguro ko motrabaho og kanog sagingan. Bagamat sinabi raw sa kanya ni Carla na plano nitong umuwi ng Pilipinas, hindi naman daw nito sinabi kung saan ito tutuloy. Sa pagkakaroon, wala na dyan may direct contact. Bisan pa man sa iyang pamilya, sa katong mga biktima, mga iyo radyo, sorry. Ang kapatid ni Carla nagbigay ng pahayag sa aming programa sa pamamagitan ng isang text message. Hopefully this issue will follow in court para legal po ang lahat. We are not guilty in all accusations. As a sister I knew, she has good intentions sa lahat. Hindi lang siya ang nagra-run at nakikipag-transact. Samantala, ang mga biktima ni Carla sa Kidapawan City nagpadala na ng mensahe sa National Bureau of Investigation sa pamagitan ng email para formal nang maghain ng reklamo. Ang kanilang email na ipinadala sa amin ay aming babasahin. Pinaka-importanting ma-establish natin yung ginawang pagbabayad. Ano ang means o mode ng payment na ginawa nila? We can connect you with the consulate, with the embassy, to file the proper complaint kung ikaw ay nandun sa ibang bansa. Tutulungan ka ng ating embahada. Pag nagbibigay siya ng mataas na kita at walang risk, scam yun. Second, nagre-require siya na mag-recruit ka ng maraming tao or marami pang investors para mas kumita sa investment na yan, yun ay isang red flag.
At pangatlo, pag walang kontrata, scam yun. Ito po ay hindi rehistrado sa SEC. Yung pong bagong batas, ito yung Financial Products and Services Consumer Protection Act na kung saan ipinagbabawal din ang tinatawag na investment fraud. 21 years din po ang pagkakakulong dito. Shout out kayo sa akong mga members na naadiriya karon. Nasaan man siya ngayon, magpakita siya, isettle niya yung mga taong iniwanan niya ng kanyang investment. Yung mga napundar niya, ibenta niya at ibalik sa amin. Kasi kami ang naghirap dyan. Dugo at pawis ang puhunan ng ating mga OFW para kumita ng pera sa ibang bansa. Hindi pa kwentado dyan ang sakripisyo at pangungulila nila sa kanilang mga pamilya. Kaya napakasaklap na sa isang iglap mawawala ang kanilang mga pinag-ipunan at pinaghirapan. Paulit-ulit po naming ipinapaalala na kung ang ipinapangako too good to be true o talaga namang easy money o masyadong malaki ang ipinapangakong interes, dapat nang magduda, huwag pabubudol. Sa linggong ito, ang pagpapatuloy ng ating kwento tungkol sa batang di umano kinidnap at ibinenta noon sa China na si Jat Singh. Ang paghahanap niya sa tunay niyang mga magulang makalipas ang mahigit 3 dekada, sa gabing ito, matutuldukan na. Noong dekada 90 sa China, isang sanggol ang kinidnap sa Guizhou Province at ibinenta sa mag-asawa sa syudad ng Jinjiang sa probinsya naman ng Fujian. Ang sanggol nung lumaki, napadpad sa Pilipinas para magtrabaho sa isang department store sa Davao. Kinalaunan, nagkaroon siya ng sariling negosyo. Siya ang 34 anyos na ngayong si Jia Singh, na Chino man, sa tagal ng inilagi niya rito sa Pilipinas, marunong nang managalog. Basta kinin ako puso kasi parang kawawa din ako kasi malas ba? Bakit ako? Feeling ko may sadya talaga sila, ibenta niya ako para may pera din sila. Ang malaking bubog na ito sa kanyang pagkatao, matagal niyang inilihim hanggang kamakailan lang. Ipinagtapat niya ito sa kanyang misis na Pilipina, si Sheena. Sabi niya daw, binili daw siya. Palagi ako nagtatanong sa kanya, bakit? Ano nangyari? Ayaw niya talagang pag-usapan. Nasasaktan siguro siya. Ayaw ko na talaga sila makontak. Pero kung walang sila sadya na nawala niya ako, baka pwede pa kami matry, ma-fix pa, mabalik kami, maging family ulit. Push niya din ako, KMJS din ako, ma-report, matulong daw hanap sa family. Gusto ko na din hanap. Ang daan pauwi sa tunay niyang pamilya sa China, lakas loob ng tatahakin ni Jia Singh dahil matapos ang mahigit 3 dekada, ang Chino na dito na sa Pilipinas nakahanap ng bagong tahanan, tutuntunin ang sinasabing biological family niya. Kahit pa nasa pagkalayo-layong probinsya ito ng China. Ang pagkikitang malaking balita sa bahaging ito ng China, ngayong gabi, eksklusibo dito sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang sanggol noon na si Jia Singh, ibinenta raw sa mag-asawang sina Mushwa at Li Fen sa halagang 3,000 yuan o humigit kumulang 7 to 8,000 pesos sa panahong yon. Sobra silang bait talaga sa akin. Sobra rin sila in love. Medyo mahirap buhay pero pigani sila lahat ng kaya nila ay mapigay. Marami din ako salamat nila. Ganito sila love sa akin. First year in high school, bully yung mga classmate ko sa akin. Ramdam ko masakit ako na puso. So, nauwi ako. Tanong sa mama ko, totoo ba hindi ako anak niyo? Ayaw na raw sanang hanapin ni Jia Singh ang tunay niyang ama't ina. Nagbago lang daw ang lahat nung nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya.
Taong 2018, natuklasan ni Jiaxing ang isang center sa China kung saan maaaring makakuha ng impormasyon tungkol sa mga kaanak ng isang tao sa pamamagitan lang ng isusumiting blood sample. Na-search ko and na-record din ako yung mga information ko sa system nila. Meron ako kaibigan mauwi sa amin lugar. Padala ko agad yung dugo ko. Pero walang narinig na balita mula sa center si Jiaxing. Makalipas ang 3 taon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang pulis sa Guizhou Province din sa China, si Wang Gang. Ayon kay Wang Gang, hinahanap daw nila ang nakababata nilang kapatid na nagngangalang Wang Rong na 3 buwan lang daw noong sanggol nung dinukot sa kanilang ina na si Chun Fong sa China taong 1990. Ang hinahanap daw nilang kapatid, posibleng si Jiaxing. Sa una, hindi ako tiwala. Isip ko mga scammer. Hindi ako ginapansinin siya. Napigay siya yung police ID niya, tsaka yung picture niya. Kasi yung picture niya, pula talaga, mukha talaga kaming dalawa, itsura niya, nose niya, mouth, and mata, same talaga. Ma-feeling ako sa puso, sila talaga. Sinadya nga raw maging pulis ni Wang Gang para hanapin ang nawawala niyang kapatid. Lalo't madalas daw sisihin ng kanyang ama ang kanilang ina sa pagkawala ni Wang Rong. Pagka wala ako, halos daw araw-araw sila naaway tayo sa akin. That started when China started implementing what they called a one-child policy. So that was 1980 nag-umpisa because their population was reaching 1 billion. In China, importante magkaroon ka ng lalaki, anak, to carry on the family name. This is they're driven by desperation. $20,000 buy on the black market. Sabi nga about sa mga record sa TNA Center, match ang lugo namin. Hindi ba 100% na match? Gusto nila ipadalag ulit ako ang lugo, tsaka yung buhok and mga kuko. Sina Wang Gang at Jiaxing sumailalim sa DNA test. At ayon sa resulta nito, 99% na ako yung anak nila tsaka kapatid. Positive. Tanggapin na siya ang result. Itawagan niya ako agad, video ko. Kuya ko, lahat sila. Family, papa, mama. Mas excited pa sila. Tumiyak ang mama ko. Sa kabila nito, si Jiaxing may pag-aalinlangan. Takot kasi ako masaktan ng mama. Ang plan ko is, huwag mo na isabihin. Hanggang nito lang May 19, kasama ang kanyang misis at 2 nilang anak, si Jiaxing lumipad pa China para ma-meet ang nagpapakilalang kanya raw biological family. At nitong Lunes, tumulak na si Jiaxing patungong Zunyi City sa Guizhou Province. 7 oras na biyahe sa tren ang kanilang binuno habang nasa daan. Hindi siya mapakali. Nakaisip ako, makita na kami sa family. Usapin ko siya, tawagan ko siya, mama o mami or nanay. Maiyak ba ako? Mahat ko ba sila? Ang hindi alam ni Jiaxing, pagkababa pa lang sa istasyon ng tren, naghihintay na ang kanyang biological parents o tunay na mga magulang at mga kapatid. Sinalubong siya, dala-dala ang kanilang banner. Ang nakakaantig na pagkikita ni Jiaxing at ng tunay niyang pamilya sa China matutunghayan na sa aming pagbabalik. Parang bista na yung mayroong mga tarpaulin, Wang Rong, welcome to home. Matapos ang 7 oras na biyahe sa train, narating na nila ang railway sa Zunyi City sa Guizhou Province. Ang hindi alam ni Jiaxing, naghihintay na pala rito ang kanyang mga tunay na magulang na sina Li Chung at Chun Fong, pati na ang kanyang mga kapatid na sina Gang at Ming. Andiyan na sila! So many outside. Andiyan na sila, hintay sa atin. Nani ba?
Pang dating ko, umiyak na agad ang mama ko, tapos nahat niya agad sa akin. Kulat ako, wala na ako action. Pero sobrang masaya pa din sa feelings ko. Sobrang gulat ako. Sobrang dami talaga yung parang isang barangay ang salubong sa amin. Niyakap po kami nila ng mga sister-in-law ko po. Marami tao sa gilid, nakita ko marami table sa labas, marami mga visitors. Sabi ng kabate ko, okay ka pala, sim talaga na yung face. Mas matangad ka. Natawa lang ako, iakap ko din sila. I'm here. This is my home. My hometown. My dom. Okay. This is my brother. Isang barangay. Isang barangay. Deserve po niya yan kasi napakabuting tao niya po. Sinagot na ng Panginoon yung panalangin niya na maging buong pagkatao niya. Ipinakilala na rin ni Jasing ang asawang si Sheena at ang kanilang mga anak. Sabi nila, sobrang daw maganda asawa ko, mga anak ko, mga pogi. Napaka-welcome po namin. Nafe-feel mo talaga na family kami, na hindi kami iba. Alaga sa amin si mama niya yung pagdating pa lang, pakain na agad, natatanong kung gutom na ba kami, o ano, gusto na pahinga. Tsaka lalo na yung mga anak ko, sobrang makikita ko talaga na sobrang love at tsaka care niya talaga, palaging ginahag. Nina-take care nila kami at nina-hug at love. Mabait sila, palagi sila prepare ng food at ginabantayan nila kami palagi at kapasyal kami palagi. Sa pag-uwi ni Jasing sa China, hindi lang daw pangungulila ang natuldukan, pati na rin ang madalas na alitan ng kanyang tunay na ama't ina. Muna nawala ako, kinaaway daw, hindi na tulad nating na mas sweet sila. Kapag tahimik kasi tao, masaya rin siya. Ako talaga smile, tapos sabi niya, good, ganun kasi nauwi na. Ngayong kompleto na ang pagkatao ni Jasing, paano naman kaya niya ito ipapaliwanag sa kinalakhan niyang ama't ina o yung mga umampon sa kanya? Kinabukasan, si Jasing nakatanggap ng tawag mula sa inang nagpalaki sa kanya o ang kanyang adoptive mother, si Lifen. Nung niya, asan daw ako? Sabi ko, nandito ako sa Guizhou. Tanong niya, anong gawa mo dyan? Tahimik lang siya, pero feelings ko, nakaiyak siguro siya. Tapos ang buses niya, balonggot. Tapos sabi ko kay mama, antayin mo na lang ako pagkatapos dito, mauwi din ako. Gusto ko rin face to face tayo na usap. Samantala, ang mga kapatid ni Jasing, merong inalok sa kanya. Matulong daw sila sa akin, bigyan daw sila bahay, tindahan, mga sasakyan daw. Sabi ko, okay lang man ako ma-stay dito, pero short time lang kasi meron din ako bahay sa Philippines kasi doon ako na-start. Noon na kami nakita asawa ko and noon na kami na anak, friends din. Mas tanay ako talaga sa Philippines. Pakain, mga style, mga ugali. Chinese mukha pero puso ko Pinoy. Sanggol na ninakaw noon sa China na nakarating dito sa Pilipinas. Nakabalik na sa kanyang tunay na pamilya. Ngayon, hahabulin na lang nilang mabawi ang mga ninakaw na sandali ng nakalipas na 3 dekada. Hindi pa huli ang lahat. Ang importante, ngayon, kumpleto na sila. Wala na ako kulang sa buhay. Masaya rin ako. Gusto ko na ma-enjoy talaga kasama na family na time. Kalangitan ng ilang bahagi ng Visayas at Mindanao nagliwanag dahil sa kung anong bagay na tila bumubulusok daw mula sa langit. Kung pagtingala mo sa itaas, at ito ang iyong makikita, tsak luluwa ang iyong mga mata. Ganina rin na siya, bay? Murasag po nung. Nito lang kasing nakaraang linggo, may kung anong misteryosong bumubulusok na nagpailaw sa kalangitan sa bayan ng Olutanga sa Zamboanga, Sibugay. Oh my gosh.
misteryosong ilaw na nagliliwanag at dahan-dahang gumuguhit sa langit. Ang mas nakaiintriga pa rito, nag-iiba-iba ang kulay nito. Plane crash, mangguro na. At hindi pa riyan nagtapos dahil maya-maya pa ang misteryosong ilaw parang nahati sa dalawa. Murag plane crash. Ang mga residente, kanya-kanya ng bigay ng opinyon tungkol sa kanilang nakita. UFO daw na dumaan. Nangilabot ako, jet aircraft daw. What the Sa tingin ko, yung comet na bumagsak. Baka daw may parating na kalamidad, bagyo ba o lindot. Alas 2:30 ng madaling araw nitong May 27 nung nakita ng magkaibigang Gerald at Lloyd ang misteryosong ilaw sa langit. Pumunta po kami sa bus terminal namin upang ihatid ko yung kaibigan ko. So while nakatambay po ako doon, naglaro po ako ng ML. I was thinking na tumingin na lang sa langit kasi wala akong cellphone that time. Bigla niya akong tinawag dahil may nakita daw siyang kakaiba sa taas, nababagsak. Vinidyohan nila ito. Oh my gosh. Ganina rin na siya, bay? Murag Parang may nakita kong falling star, pero kakaiba siya ng falling star. Nakita ko siya, ma'am, is maliit pa lamang siya. Habang papalapit siya ng papalapit, lalo siyang lumalaki. Nasaan na? Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Nakakatakot, parang magla-landing siya. Plane crash, mangguro na. Ha? Murag plane crash. Natakot talaga ako, ma'am. Nandoon kami sa area na yun, tas malapit pa sa amin. Grabe yung kaba, ma'am. Ang pagliwanag at pagbulusok nito sa langit, tumagal daw ng halos 1 minuto. Nag-research ako, wala namang debris or meteor shower sa oras na yun. Nakita rin daw ito ng mag-aamang sina Federico, Israel at Frederick. Kita namin siya na lakas ng kanyang takbo papunta doon. Yung itsura niya, ma'am, parang malakas yung apoy, ma'am. Anong palamot ka ng kantil mo daw sa mga engkanto? Anong manungok daw, grida, Samantala, sa parehong oras, dito naman sa San Isidro, Northern Samar, sa kalagitnaan ng sayawan sa Barangay Salvacion, ang mga residente... Boy! Bulalakaw yun, boy! Dalawa! Bulalakaw yun! What the Parang siya nag-crash na kuwan? Oo, shooting star. Shooting star? May ilaw din sa langit silang namataan na parang lumilipad na disco lights. Mayroon po siyang violet, kulay asul, may puti. Basta ang dami po ang ilaw. Dumaan dito sa may sayawan po, pupunta ron sa may bundok. Napahinto sila doon sa sayaw nila at nanood sila. Nagsigawan kami lahat, na-miss kami. Kasi ang lalaki, naisip ko ng bulalakaw kasi medyo malaki siya. Lalagablab yung isa, di ba? Para sa ibang planeta yun siguro. 3 minutes yun, medyo matagal din yun. First time na may nakita kami na parang lumilipad na ilaw. Mayroon pong ibang sinasabi na alien daw po, UFO daw. Ang pagbulusok ng makulay na misteryosong bagay, namataan din daw ng police on duty na si Raynel. Pasado alas 3 ng madaling araw, nung naka-duty siya sa checkpoint. What the Sa tingin ko, yung comet na bumagsak, baka mga falling debris ng mga astronauts, yung spaceship nila. Susunod, misteryosong bumubulusok sa kalangitan, caught on camera sa bayan ng Zamboanga, Sibugay at Northern Samar. What the Parang siya nag-crash na kuwan? Oo, shooting star. Dalawang magkaibang teorya ang ibinigay ng mga eksperto. Meron kami inoobserbahan ng mga meteor showers. Nakita natin siya nasusunog. Isa to sa mga senyales na rocket body. Pero ano ba talaga ang misteryosong ilaw na ito? Meron nga bang dapat katakutan? Plane crash, mangguro na. May parating na kalamidad. Magpapaliwanag ang mga eksperto at ang siyensya. Susunod na. Alien daw po, UFO daw. Halo-halo ang mga espekulasyon ng mga residente. Oh my gosh. Sa ilaw sa kalangitan na nagpalingon at nagpatingala sa mga taga Zamboanga, Sibugay at Northern Samar nito lang May 27. Plane crash, mangguro na. Ha? UFO daw na dumaan. Nangilabot ako, jet aircraft daw. What the Sa tingin ko, yung comet na bumagsak. Baka daw may parating na kalamidad, bagyo ba o lindot. Pero
Pero pareho nga ba ang natanaw na ilaw sa langit sa dalawang magkaibang probinsya? Para magkaliwanagan, nagsaliksik ang aming team. Nag-check din ang aming programa sa advisory ng NASA sa Amerika o ang National Aeronautics and Space Administration. At nalaman namin na ngayong 2023 mula April 15 hanggang May 27, nakatakda raw talagang magkaroon ng taunang meteor shower na mula sa Halley's Comet na kung tawagin, Eta Aquarids Meteor Shower. Ayon naman sa monitoring ng Philippine Space Agency, kamakailan lang, meron daw talagang dumaang orbital debris sa airspace ng Pilipinas na ayon sa kanilang kalkulasyon, talagang matatanaw mula sa Northern Samar at Zamboanga, Sibugay. What the f***? Parang siya nag-crash na kuwan. Pero sa nakuha ng misteryosong bumulusok sa langit, ano nga kaya sa dalawang teoryang ito ang mas malapit sa katotohanan? Ipinanood namin ang video sa mga eksperto mula sa Philippine Space Agency, ahensya ng gobyernong nasa ilalim ng Office of the President na nangangasiwa sa mga aktibidad sa isyong may kinalaman sa kalawakan o outer space. Ito ay isang rocket body o isang orbital debris. Bumasok yung rocket sa upper atmosphere na sa 100 kilometers from sea level sa Indian Ocean. A few minutes later, dumaan siya over Panay Gulf. Natanaw siya mula sa Zamboanga, Sibugay. So banda dyan, na-spot siya sa Samar. Tapos dire-diretso na yan hanggang Pacific Ocean kung saan siya bumagsak. Paglilinaw ng Philippine Space Agency mula sa isang international rocket na nag-launch noon pang 2019, nanggaling ang orbital debris o yung tinatawag ding space junk. What the f***? Parang siya nag-crash na kuwan. Ito raw ang namataang bumubulusok mula sa kalangitan ng Pilipinas nitong May 27. Itong rocket na to was launched 3 years ago, 2019. Lumalapit siya sa Earth ng malapit na malapit. Nag-re-entry dito sa ating atmosphere. Normally, ang mga iyan ay tumatama sa tubig. At kung tumama naman yan sa lupa, ay maliit na ang porsyento. But rest assured na bihira pa naman may nangyaring ganyan. Hindi dapat tayo mangamba. Nagkakaroon tayo ng interpretasyon na isang signos ito na maaring katapusan na ng ating mundo. Malalim ang pag-iisip ng mga tao. Napaka-complex. Iba-iba ang ating mga interpretasyon sa lahat ng mga nangyayari. Plane crash, mangguro na. Murag plane crash. Naging malaking usapin sa linggong ito ang paglulunsad ng NASA ng Amerika ng pampublikong pagpupulong. The presence of UAPs raises concerns about the safety of our skies. Tungkol sa namataang mga UFO sa mga nakalipas na taon, patunay na marami pa talagang dapat pag-aralan sa mga nakikita sa kalawakan o kalangitan. At marami rin naman ang matagal nang nabigyan ng liwanag. Kailangan nga lang ipaliwanag ang lahat ng ito sa publiko para hindi kung saan-saan lumilipad ang ating mga imahinasyon. What the Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.